Kung ang katawan natin binibigyan natin ng maintenance, ganun na rin yung maintenance and prevention, ganun din yung halaman natin, yung garden natin. Bigyan natin siya ng prevention, maintenance. Ang project ko ngayong araw na ito para sa ating halaman, sa ubas garden natin, Crips Garden, paglilinis. Lilinisin natin. Tapos, konting cultivate. Sabagay. Good morning. Magme-maintenance tayo ng ubasan. Today is Sunday. Kahapon, ano ba yung ginawa ko kahapon? Umulan kahapon. Gumagawa ako nung tungkung kahoy. Nabot naman ako ng ulan. As usual, kinasanayan ko na to kasi something na mahalaga sa kalusugan ng tao. Bakit hindi ako nagkakape? Although pagka brewed coffee yung natural, okay ako doon. Kagabi nga nagkape ako eh. Pero pinakamahilig ako, iba't ibang klaseng tea. Kasi andito na yung mga vitamins na kailangan ng katawan natin. Dati kasi ako may chronic disease. Ang hirap pa, no? Pag sinabing chronic disease, di ba walang kagamutan? Pero bakit dati? Dati kasi malimit na umaatake yung chronic disease ko, yung GERD, tapos anxiety. Ang nakapagbigay kagalikan sa akin, isa sa naka okay. Hindi naman tama siya, chronic is non-cure, pero nako-control. Kaya natin masasabi ko magaling na tayo kasi hindi naman kasing limit ng atake nung una, katulad nung una. Kasi kontrolado siya. Maintenance, kung ang katawan natin binibigyan natin ng maintenance, ganun na rin yung maintenance and prevention, ganun din yung halaman natin, yung garden natin. Bigyan natin siya ng prevention, maintenance. Project ko ngayong araw na ito para sa ating halaman, sa ubas garden natin, Crips Garden, paglilinis. Lilinisin natin. Tapos, konting cultivate. Sabagay, yung paglilinis natin, nako-cultivate na yan. Kung may mga nakasagabal sa paglaki ng ugat ng ating halaman, mga matitigas, hindi makalusot yung ugat, kung mako-cultivate natin ito, maaalis yun maaayos yun. Tapos, siyempre, magkakaroon ng konting damage yung ugat. Yung damage na yan, huwag kayo matakot. Kasi yung damage na yun sa ugat, halimbawa, naputol yung ugat, magmumultiply yan. Halimbawa, isang ugat na naputol, tinamaan, naputol siya, sasanga siya, either 2, 3, 6, ganun, dadami. Pag dumami yung ugat, mas madami yung kukuha ng nutrient para mas magandang para doon sa ating ubas, ating garden. Patuloy lang tayong mag-research. Wala ako nakikita dito sa Mindoro pa na training para sa ubas, pero pwede naman tayo mag-self education, madaming makukuhang guide sa pamamagitan lang ng internet, marami.
Saka kung may hilig ka sa plantation, plantito ka, madali mong pag-aralan sa sa sariling tanim mo, sa sariling plant mo na kung paano siya bubuhayin. Kasi kung mahilig ka, since na bata ka pa, marunong ka na magtanim ng iba't ibang uri ng halaman. I-apply mo lang siya, tapos ang daming idea ang pumapasok sa iyong isipan, tuloy lang. Pinalalago mo lang yung mga balak na gusto mong gawin. Try lang ng try. Tapos ang kagandahan ngayon yung mga vlog, yung mga nagko-comment. Yung comment na yan, natutulungan tayo niyan. Kasi minsan yung nagko-comment, alam nila yung may ganun silang karanasan. May isa akong project ulit na gagawin vlog. Subaybayan nyo sa kabilang channel. Dalawa yung channel ko, mga kaibigan, huwag nyo kakalimutan. Yung Agri sa Backyard. Ulitin ko ha, Agri sa Backyard. Tapos, ang isa pang channel, Backyard Gardening. Dalawang channel sa YouTube tayo ha. Parehas yung bisitahin. Ang mga vlog natin, salitan lang yan. Pag meron akong vlog ngayon dito sa kabila, sigurado doon sa kabilang channel, meron din akong vlog. Ang pag post natin ng mga video, ng mga vlog, anytime. Basta luwag yung time ko para makagawa ng video. Nag-upload ako sa dalawang channel. Ulitin ko mga kaibigan, pakipuntahan nyo ang Agri sa Backyard. Tapos yung isa pa, Backyard Gardening. Paki-like, paki-subscribe, paki-comment, at paki-share na rin sa mga kaibigan nyo. Information, masasabi natin na for information yung vlog na ginagawa natin, hindi siya tutorial kasi hindi naman ako bihasa sa larangan ng ginagawa kong gardening. Ang content na kadalasang laman ng ating mga vlog about sa production ng anong gagawin natin, halimbawa itong grapes, ano yung gagawin natin sa bunga ng grapes, yun kasama yun sa vlog ko. Vinegar, wine vinegar siya, o kaya sa banderian, wine production, homemade. Hindi naman malakihan to. Tsaka ang isang project na gusto kong gawin sa aking backyard, yung makabuhay ako ng mga bonsai na ubas. Ang purpose, mailapit natin sa mga kaibigan natin na maliit lang yung area. Yung mga kaibigan natin, yung mga kababayan natin na ang bahay nasa mga subdivision na limitado yung lote o halos wala ng lote. At least, magawa natin na makabuhay tayo na pwede dun sa kanilang area. Yun yung siyempre lahat naman ng tao, lalo na yung may mga bahay, gusto niya maganda yung kanyang area. Ay isa sa tingin ko magpapaganda sa area bukod sa mga bulaklak ay ang puno ng ubas, lalo na kung bumubunga. Ngayon, yung bunga, bakit nagre-research ako, bakit gumagawa ako ng mga fermented vinegar o fermented wine kung sakasakali, hopefully, para maging package siya. Hindi naman po pwede na bentahan ko siya ng produkto ko na vineyard bonsai, tapos
hanggang dun lang, wala siyang alam kung anong gagawin niya doon. Ano, siguro okay lang kung ang binili niya ay yung ubas ay table grapes. Ay paano kung yung binili niya ay hindi siya table grapes? Ano, paano kung ang binili niya ay wine grapes? Ano yung paano niya pakikinabangan yung bunga? Maasim kasi kalimitan ang bunga ng mga wine grapes. Ang pwedeng natin gawin diyan, vinegar. Ano, pwede natin i-vinegar, fermented na production ay mahalaga para sa kalusugan ng tao. Kasi doon sa mga hindi nakakaalam, ang fermented po ito po ay source ng good bacteria. Ang katawan po natin, ang immune system po natin, ang nagpapalakas po diyan good bacteria. Kaya mahalaga po ang ang natural fermented vinegar. Kasi yung kalimitan na binibili natin vinegar, ano siya, manufactured. Hindi siya fermented. Ang tendency niya, maasim siya. Sobrang asim. Minsan talagang talo pa yung fermented vinegar sa asim. Grabe yung asim. Pero kalimitan, synthetic produce siya. Ano siya, minsan kalaban pa ng ating immune system. Ang kagandahan, kung meron kang vineyard, isang napakaliit na vineyard sa bahay mo sa loob ng subdivision, may nakapagpabunga ka ng 1 kilo sa isang paso. Sabihin natin 1 kilo yung ibinunga ng ubas mo sa paso na binili mo sa akin. Pwede mo na siyang isuka. Yung susunod na video na gagawin ko, about ulit sa suka. Isang beses na ako nagpakita ng video na about sa suka, kung paano ang proseso. At yung nakaraan video, pinakita ko, hindi ko lang masusure sa inyo kung saan channel ko na ilagay. Puntahan nyo na lang yung 2 channel. Pinakita ko sa inyo na nag-produce na ako ng suka. Okay na yung suka, pinakikinabangan ng suka. Dito sa video to, gusto kong ipakita kung ano yung gagawin ko suka. Samahan niyo ako. Pero papakita ko lang kung ano yung prutas na gagawin, naka-line up sa suka ko ngayon. Tara. Ito mga kaibigan, puntahan natin yung naka-line up na prutas na gagawin natin suka. So, parang nakita nyo na. Nakita nyo na ba? Napagmasdan nyo na ba mga kaibigan? Ito. Season ngayon ng rambutan. Yan. May 2 tayo, Syempre, kung gusto nyo kung makita kung paano ang proseso ng paggagawa ng suka ng rambutan vinegar, puntahan nyo sa susunod na mga video. Hanapin nyo doon sa 2 channel. Kasi 2 channel yung pinag-a-uploadan ko ng aking mga vlog. Ito pa. Bukod dyan mga kaibigan, meron pa akong isa na gagawing suka. Sigurado sa 2 channel, tigisang upload to. Eto pa. Samahan nyo ako. Yan na mga kaibigan, ang hahanapin mo sa aking channel, sa aking 2 channel, yan. Kamyas o kalamyas dito sa amin. Binabad ko siya kasi para nahugasan ko nito tapos binabad ko para at least sigurado tayo. Kasi ang kamyas, madali siyang kapitan ng mga bakterya. Ang ayaw natin, ang bad bacteria makakapit. Okay tayo sa good bacteria. Mga kaibigan, nakita nyo na yung gagawin nating vinegar. Samahan nyo ako, puntahan nyo doon sa 2 channel, hanapin nyo na lang. Isang kamyas vinegar at saka isang rambutan vinegar. Paano mga kaibigan? Samahan nyo ako na mag-maintenance ng ating garden. Tara. Malayang buhay tulad ng mga lagaslas sa batis.
Simoy ng hangin humahampas sa dahon ng mga ubas. Tumutulong tubig dahil sa magdamag na kadiliman. Ang inaasam ng lahat sa mundong ibabaw, paraiso sa gardin. Makikita mo lahat ng ito sa Arabella Garden. Nagkarapit ang mga ibon minsan, nagsasabay kay sarap pakinggan. Mga paru-parong nagliliparan sa mga bulaklak na kay ganda. Tumatalong mga tipaklong, nagpapalipat sa mga dahon. Pumapagaspas na dahon ng ubas sa hampas ng hangin. Habang at bulaklak nito'y sumasamyo at nagbibigay sigla sa tuwina. Ang sarap mabuhay dito sa Arabella Garden. Ito hindi ko malilimutan at handa ko ipamana at ipasa. Mga crayfish na umipisit, balak kong isama sa maganda kong paligid. Tunay na magbibigay ng panibagong sigla dito sa buhay namin. Ito ang pangarap kong buhay, ang mapunta sa paraisong ako rin ang gumawa. Sarap ng buhay sa bawat pagmulat ng mga mata. At muling papikit, ikaw pa rin ang kasama. Arabella Garden. Pinangarap kita noon, ngayon nandito ka na. Sa piling ko, yakap ko ang kaligayahan ito. Arabella Garden, ubas na kay ganga at crayfish na masigla. Mga hayop at halaman kay gaganda. Mga kaibigan, ito nalinis na natin. Ito na lang yun kung naiwan. Ayan. Nalinis na natin. Ayan. Mamaya na lang hapon yung kasi ang gagawin natin ngayon ay yung suka. Unahin natin yung yung kamyas kasi binabad ko yung kamyas kanina para malinis. Lumalambot kasi yun kapag nakababad sa tubig, kaya okay na siya. Dudurugin pa kasi yun. Basta makikita nyo yung production natin ng kamyas. Puntahan nyo ako sa sa susunod na mga video. Yung dalawang channel, nandun lang yan. Diyan lang naka-upload niya sa dalawang channel. Ulitin natin, ang channel na meron ako na lalagyan ko ng aking mga vlog ay ang channel na backyard gardening at saka agri sa backyard. Yan. Sige po, paki-like, paki-share, paki-subscribe nitong ating channel, yung dalawang channel natin, at paki-comment na rin po kung meron kayong mga gustong gawin nating content, at kung meron kayong mga suggestions sa mga ginagawa natin. Bye-bye at God bless you. Ingat tayo lagi.